I've reached the land of corn and wine, and all its riches freely mine. Here shines a dim, one blissful day, for all my night has passed away. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on the highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore. I have my home forevermore. My Savior comes and walks with me, and sweet communion here have we. He gently leads me by his hand, for this is heaven's borderland. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on the highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore. I have my home forevermore. A sweet perfume upon the breeze is born from ever vernal trees, and flowers that never fading grow, where streams of life forever flow. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on the highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore. I have my home forevermore. The zephyrs seem to float to me, sweet sounds of heaven's melody, as angels with a white-robed throng join in the sweet redemption song. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on the highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore. I have my home forevermore. Wonderful is my Redeemer, wonderful is he, saving me from sin and sorrow, washed at Calvary. Wonderful, the Prince of Glory, mighty God is he. Wonderful is my Redeemer, wonderful to me. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Gave himself for my shame there at Calvary. Marvelous, saving grace, sets my spirit free. Wonderful is my Redeemer, wonderful is he. He gave himself to die a ransom there on yonder tree. His saving grace my soul to save, could it ever be? Salvation's plan for every man, he purchased pardon free. Wonderful is my Redeemer, wonderful to me. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Gave himself for my shame there at Calvary. Marvelous, saving grace, set my spirit free. Wonderful is my Redeemer, wonderful is he. Redeeming love sent from above, he died for you and me. Go tell the message of his love, salvation now is free. No longer wait, the fields are white, the call or distant sea. Wonderful is my Redeemer, wonderful to me. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Gave himself for my shame there at Calvary.
my Redeemer, wonderful is He. My Jesus, I love Thee, I know Thou art mine. For Thee all the follies of sin I resign. My gracious Redeemer, my Savior art Thou. If ever I love Thee, my Jesus, 'tis now. I love Thee because Thou hast first loved me, and purchased my pardon on Calvary's tree. I love Thee for wearing the thorns on Thy brow. If ever I love Thee, my Jesus, 'tis now. In mansions of glory and endless delight, I'll ever adore Thee in heaven so bright. I'll sing with a glittering crown on my brow. If ever I love Thee, my Jesus, 'tis now. Magandang ngayon mga kapatid. Sa bandang sa bandang Northern Luzon, Northern Cagayan, sa Ilocos Norte, Batanes, Babuyan Islands. Ngayon po ay binabagyo ng malakas na bagyo. Ito po isang super typhoon. Dito po sa amin, mayroong mainang pag-uulat, pero yun lang. Hindi kami apektado ng malakas na hangin. So, sama lang po natin sa panalangin yung mga kapatid dyan sa may Northern Luzon. Extreme Northern Luzon. Actually, Northern Cagayan lang. At tapos, Ilocos Norte. Yan ang Babuyan Islands saka sa may Batanes. Yan ang malalakas na mararamdaman po yung lakas ng bagyong si Nando o si Ragasa. Pero Maragasa ngayon po sa extreme Northern Luzon. So, matagal po tayong hindi nagkasama dahil nasira itong baterya ng aking laptop, pati nagkasabay pa yung adapter. Hindi dumating yung spare na order. So, medyo tumagal. So, ngayon lang po nung nakarang ka-Friday yata na dumating yung baterya pati yung adapter. So okay na po ngayon. Tuloy loobin ng Panginoon na pagpapatuloy po natin ang ating gawain. Pangangaral po sa Facebook. Ito rin po ay ina-upload sa YouTube. Doon po sa Angeles City Southside Church of Christ. Yun ang may account. Ulitin ko po. Angeles City Southside Church of Christ. Ito po ng ating mga video, ayon po kay kapatid na Leonito Toroniza, ito yung nakakaabot hanggang sa Greenland. Yung mga kapatid doon na mayroon po kongregasyon sa Greenland, nakikinig daw po sila at nanonood. Maraming salamat po at sa ating konting paraan, nakakatulong po tayo kahit pa paano. Hindi naman po natin intensyon ng kumita po tayo dito, Hindi naman. Ang intention lang po natin makatulong at makapangaral at makapagturo ng katotohanan. Nagsisimula lang po itong malakas na ulan. Pero tuloy na po natin ang ating pag-aaral. Binabati natin ang ating mga kapatid sa may Northern Luzon,
naimbag Rabi kada kay amin kakapsat, bagamat hindi po naimbag ngayon dahil may bahaging binabagyo. Yun po mga ating mga kaigsoon, maayong gabi sa inyong tanan, mga igsoon. Itong ating mga katugangan dyan sa may Bicol Region, Diyos marahay na banggi sa Idugabos. Ang ating mga kabugtuan kang Kristo dyan sa may Leyte at Samar, maupay na gabi sa kabugtuan kang Kristo. Dito po sa mga taga-Pangasinan, Masanto sa Labi at sa kayo namin. Dito po sa amin, may pabengi, kaya ko nga. So, ang ating pong pag-aaralan ngayon, ito po actually ay mahalaga dahil kung hindi po natin mapag-aaralan sa tamang paraan ng salita ng Diyos, ay wala rin pong kwenta ang ating pag-aaral. Sabihin, useless lang kung hindi rin po natin mapag-aaralan sa tamang paraan ng pag-aaral. Wala rin pong kwenta yun. So, kailangan, kahit anong bagay na ating pinag-aaralan, kailangan nating pag-aralan sa tamang paraan. Yun po talaga ang mahalaga, yung tamang paraan ng pag-aaral. Kahit ano po ating ginagawa, meron pong paraan, meron method na dapat nating sundin. Kahit ano. Ito man po ay IT, engineering, medicine, kahit sa pagtuturo sa eskwelahan, merong method. Sabi nga po, pag kay kumukuha ng kurso ng education, meron tinatawag lang methods of teaching. Ang atin po naman ay paano natin maunawaan, how to understand the Bible properly. Dahil pwede po nating maunawaan ang salita ng Diyos sa maling paraan. At ang katunayan po dyan ay isang katotohanan na napakaraming iba't ibang uri ng pananampalataya. Pero isa lang po ang ating Biblia, di ba? Anong pinanggagalingan nun? Maling paraan ng pag-aaral. Kaya Kristiyano po, kaya tayo po ay ordinaryong kaanib lang sa Iglesia ng Panginoon, o tayo po ay nangangasiwa o elders, o tayo po ay mangaral o preacher, evangelist, or teachers, kailangan nating mapag-aralan ng salita ng Diyos sa tamang paraan. Kaya ito po ang ating magiging serye ng pag-aaral sa mga susunod na mga gabi, kung loloobin ng Panginoon. Mahalaga po kasi yan. Lalo kung tayo po yung mangangaral. Akala po natin pag tayo nangangaral, ang trabaho natin ay manguberte ng mga kaluluwa. Kasama po yan sa gawain ng pangangaral. Pero tandaan po natin, isang mahalagang bahagi ng pagiging mangangaral ay bigyan natin ng panahon ang salita ng Diyos. Dito po sa Acts chapter 6, naalala po natin, nagkaroon po ng problema, yung pangasiwa, pagtulong sa mga babaeng baho sa Jerusalem. May dalawang pangkat ng mga kapatid. Yung pangkat ng mga Hellenista o yung mga Hudyo na nagsasalita ng wikang Grego at saka yung mga native Hebrews na nagsalita po nila Hebreo. So sabi po rito, at aking babasahin sa English, hindi ko makita yung aking ng Tagalog. Dito po sa verse 2, yung 12 apostles. Then the 12 summoned the multitude of disciples and said, "It is not desirable that we should leave the word of God and serve tables." Mali po ating may maling kaisipan na yung mga apostles, they automatically understand what they preach. Hindi ito yun. Tandaan natin ang itinuturo nila ay galing sa Espiritu Santo, inspired by the Holy Spirit. Pinag-aaralan pa rin nila. Kaya sabi po rito, tuloy po natin, dito po sa verse 3, "Therefore, brethren, seek out from among you 7 men of good reputation, full of the Holy Spirit and wisdom, whom we may appoint over this business. But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word." To the ministry of the word. So, nagbibigay sila ng panahon ng pag-aaral sa salita ng Diyos.
So, kailangan natin bigyan ng panahon ng pag-aaral sa salita ng Diyos. Wala pong halaga kung nakabautismo tayo sa 100, tapos walang natira. Kailangan natin silang turuan, di ba? So, paano tayo magtuturo ng tama kung hindi natin naunawaan ang salita ng Diyos? Alam po ninyo, pagkatapos nating mabautismohan, hindi doon natatapos ang ating pag-aaral. Meron 2 bahagi ang Ebanghelyo. Ang unang bahagi ng pagtuturo ay kung paano ka magiging Kristiyano. Paano mapapatawad ang iyong mga kasalanan at magkaroon ka ng relasyon sa Diyos bilang kanyang anak, relasyon sa ating Panginoon bilang ating tagapagligtas, at relasyon sa Espiritu Santo bilang ating tagapagturo. Dito po sa Matthew 28, verse 19 to verse 20, kaya't sa paghayo ninyo, gawin niyong alagad ng lahat ng mga bansa, bautismuhan niyo sila sa pangalang Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Yan ang unang bahagi ng pangangalang Ebanghelyo. Pagkatapos mabautisman, anong gagawin? At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. Narito ako'y kasama niyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. So may pangalang bahagi ng pag-aaral. Yung pag-aaral na ating maunawaan ang Ebanghelyo para manatili tayo sa kalagayang ligtas. To be faithful, di ba? May conditional po kasi yung kaligtasan. You have to continue, magpatuloy ka sa Ebanghelyo. Otherwise, kung di ka magpapatuloy, ay wala kang kaligtasan. Meron tayong obligasyon, kaya tayo po'y maangaral, ordinaryong Kristiyano, kay diakono, o kay tagapangasima, o elders, or pastors. Dito po sa Efeso, chapter 5, verse 15 hanggang verse 17, kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad o sa pamumuhay, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Yung po salitang mangmang, hindi ibig sabihin na ikaw ay yung po biyo-biyo, sabi nila, no? Walang alam. Hindi po ganun ang ibig sabihin ng mangmang. Ang mangmang, alam mo ang obligasyon mo, pero hindi mo ginagawa. For instance, may malakas na bagyo. Ika'y mangmang kung pababayaan mo yung bubungan na hindi mo bibigyan ng proteksyon, lalo kung ito'y mahina. Kamangamangan yun. Ano yung marunong? Ihanda niya ang kanyang bahay laban sa isang malakas na bagyo. Alam niya yun ang tama. Yun ang mangmang. Alam mo ang tama, hindi mo ginagawa. Kundi gaya ng marunong. Ang marunong, hindi nangangahulugan ng marami kang alam. May mga taong maraming alam, hindi mo marunong eh. Ang marunong, nagagamit mo yung kaalaman mo sa tamang paraan. Na sinasamantalang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Ay, lalo sa panahon po natin ngayon. Kaya't huwag kayong maging mahangal o mangmang, kundi unawain ninyo kung anong kalooban ng Panginoon. We are obligated to understand the will of the Lord. To understand, ganyan. So, kailangan nating pag-aralan. Pero kahit sa lahat ng bagay na ating ginagawa, mahalaga po yung attitude o yung kalagayan ng ating pag-iisip. Kasi kung meron tayong maling kalagayan ng ating pag-iisip o wrong attitude, hindi ka makakarating dun sa gusto mong marating. Dapat meron kang desire. Sabi ko nga palagi, desire is the root of all success. That's the proper attitude. You have the desire. Dito po si Ezra. Si Ezra po ay, si Nehemiah, siya po ay nagkaroon ng gawain na i-restore nila yung walls of Jerusalem. So sa kanya yung physical restoration of the walls of Jerusalem. Yan ang trabaho ni Nehemiah. Kaya siya po ay bumalis sa Medo-Persia at bumalik sa Israel. Pero si Ezra, ang kanyang gawain ay spiritual restoration of Israel. At yun nagsimula sa pamamagitan ng pagtuturo ng salita ng Diyos. Katulad po ng ating matutunghay sa Nehemiah chapter 8. Sila nagsimula mula madaling araw hanggang sa katanghaliang tapat. Sila tinuturo ni Ezra kasama ng ibang mga skriba, pinapaliwanag ang kautusan ni Moises sa mga tao.
Pero bago ginawa ni Ezra yun, meron muna siyang inihanda. Inihanda niya ang kanyang puso o kanyang kaisipan. Ibig sabihin, yung desire ni Ezra na maunawaan din niya ang salita ng Panginoon. Dahil magtuturo siya eh. You cannot teach what you do not know. Hindi mo pwedeng ituro ang isang bagay na hindi mo alam. Alam ko po yan kasi ako yung naging instructor sa isang university sa loob ng 2 taon. Hindi mo pwedeng ituro ang isang bagay na hindi mo alam. So you need to know and understand what you are going to teach. So dito po sa Ezra, chapter 7, verse 10, hinihanda muna ni Ezra ang puso niya kanya. Sa isang nagtuturo ng Ebanghelyo, mahalaga na ihanda natin ang ating puso. Siyang malinis at dalisay na puso. Sabi rito, inilagak ni Ezra ang kanyang puso. Nagkaroon siya ng desire na upang saliksikin ang kautusan ng Panginoon, upang sundin ito, tingnan ninyo una, sinusunod muna niya pagkatapos at ituro sa Israel ang kanyang mga batas at mga tuntunin. Mahirap sa isang nagapagturo na sabihin ng mga membro, marunong siya magturo pero hindi niya ginagawa. Kahit ano pong makita natin, kahit ang ating Panginoon, dito po sa Aklat ng mga Gawa, Acts chapter 1. Ito po ay sa introduction po ni Lucas, na sumulat po ng Lucas at saka Acts of the Apostles. Ang sabi nito sa Acts chapter 1 verse 1, the former account I made, O Theophilus, hindi natin kilala kung sino si Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach. So, ganun din naman si Ezra. Tumpasin niya yung kaayusan. Sabi niya, inilagak ni Ezra ang kanyang puso upang saliksikin ang kautusan ng Panginoon, upang sundin ito. Sinunod muna niya. At ituro, at pagkatapos ituro niya, ituro sa Israel ang kanyang mga batas at mga tuntunin, ang mga batas at tuntunin ng Panginoon. Yun ang mahalaga. That's the first na dapat natin gawin kung tayo gusto maging tagapagturo o tagapangaral. Hindi lamang sapat yun kayo marunong magturo, maliwalag magturo, hindi yun. Kundi ginagawa mo ang iyong itinuturo kanya. Ang isang mahalagang simula na para tayo po ay makapag-aral ng may kaayusan ay ang kaisipan. You are studying, ikay nag-aaral sa salita ng Diyos para sundin mo ang Diyos at ikay lumago sa paglilingkod sa Kanya. Yan ang nasa ating kaisipan. Bakit gusto mo mag-aral? Hindi mo gusto mag-aral para malaman mo kung paano mo sasagutin yung kapitbahay mo Baptist o kapitbahay mo Seventh-day Adventist. Hindi. Unang-una, kay nag-aaral para sundin mo ang Diyos, to obey God. Hindi mo pwedeng sundin ang Diyos kung hindi mo alam ang kanyang kalooban. At ikay lumago sa paglilingkod sa Diyos. Kanya. Tingnan po niya babalik tayo sa Old Testament. Si Joshua. Si Joshua ang piniling kapalit ni Moises. Dahil si Moses po, hindi pinahintulutan ng Diyos na makatungtong sa lupaing pinangako, kundi matanaw lang niya. Si Joshua ang nanguna doon. Dinala ni Joshua ang bansang Israel mula sa ilang patungo sa Canaan. Ang sabi rito ng Diyos kay Joshua sapagkat siya hindi lamang magiging namumuno, siya rin po'y tagapagturo. Basahin natin. So Joshua chapter 1 verse 8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay yung pagbulay-bulayan araw at gabi. Yung po ay isang hyperbole o isang exaggeration para madiin o ma-emphasize ang kahalagaan ng pag-aaral sa salita ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng pagbulay-bulayan. You meditate, you study, you understand. Ganyan. Upang iyong masunod ang ayon sa lahat na nakasulat dito.
Hindi po tayo pwedeng sumunod sa kalooban ng Diyos kung di natin alam ang kalooban niya. That's basic. Anong susundin mo? Sinusunod kong Panginoon kaya hindi mo alam ang kanyang kalooban. Anong sinusunod mo? Kaya kailangan malaman natin ang kalooban ng Panginoon. Sapagkat kung magkagayong pagiginawahin ng iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Ibig sabihin kung sinusunod ni Joshua ang kautusan ng Diyos sa panahon na yan, siya po ay madaling magawa ang mga bagay na pinag-uutos sa kanya at siya po ay magtatagumpay. Ganyan. Kung ito po yung totoo sa panahon ni Joshua, totoo pa rin sa panahon natin ngayon. Yun ba? So yun. Huwag mo nga alisin sa iyong bibig kanyang kautusan ng Panginoon. Ito yung pagbulay-bulayan araw at gabi. Kung huwag mo nga alisin sa iyong bibig, yun ang iyong tinuturo. Bibig eh. Pero ikay punit, pagbulay-bulayan mo ito kanya. Pagbulay-bulayan mo. Pag-aralan mo. You meditate. You understand. Yun ang sinasabi niya. Kung tayo po'y bagong bautismo, wala pa rin tayong ganong alam, di ba? Dito po sa ng Pedro, ikalawang kabanata, ikalawang talata, inilalarawan po ang isang bagong Kristiyano sa isang sanggol na bagong panganak. Ang pinakamatakaw na tao sa mundo ay hindi mataba. Hindi yun. Ang pinakamatakaw na tao ay sanggol. Yung volume ng iniinom niyang gatas ay higit sa percentage-wise. Ano po? Yung kumpara sa kanyang katawan, ay higit doon siya kinakain na mataba. So, ang pinakamatakaw na tao ay mga sanggol. Ang nasa isip, ang gusto lang, pero kung uminom ng gatas. Dalawa lang ginagawa ng sanggol. Umiinom at nagdudumi. Yun lang ginagawa niya. Sabi rito, gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mitihin ninyo ang malinis na spiritual na gatas. Mitihin, you desire kanya. Upang sa pamamagitan nito ay lumago kayo tungo sa kaligtasan. Kung hindi tayo lumalagaw sa ating pananampalataya, hindi tayo maniligtas. Katulad lamang yan na nag-aaral sa eskwelahan. Kung hindi ka matututo, hindi ka mag-graduate, di ba? So, kailangan tayong lumago sa ating pananampalataya sa pamagitan ng pagnanasa sa dalisay na salita upang tayo lumago tungo sa kaligtasan, ganyan. So, kung tayo tamad mag-aral, abay, hindi po tayo maliligtas. Kaya kung ikaw mag-aral, hindi ka lumalagaw sa iyong pagtuturo, palagi nyo lang tinuturo mo kahit saan ka pumunta, hindi ka maliligtas. Lalo na yung mga karal, dapat lumalago talaga yan. Di ba sabi ni Pablo kay Timoteo, upang makita na mga kapatid ang yung paglago kanya. The more, paano natin may hikayat ang mga kapatid na lumago kung hindi ka lumalago? That's basic, di ba? Dito sa pangalan Timoteo, chapter 2, verse 15, ito yung sinulat ni Pablo kay Timoteo na isang mangaral o evangelist. Pero totoo rin po sa sino mang Kristiyano. Gusto natin humarap sa subok sa Diyos. We should be approved to God. Ayaw tayo ma-disapproved. Sabi rito, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, approved to God, manggagawa walang anumang dapat ikahiya, hindi mo dapat ikahiya, na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. It's very good itong salin ng Tagalog. Ito rin po ang salin sa American Standard Version. Sabi niya, gumagamit na wasto sa salita ng katotohanan. Pero tingnan niya, may pagsisikap yun. Pagsikapan kanya. Hindi automatic. There is no shortcut. Kailangan mo mag-aaral. Kung tayo po tumitindig bilang isang mag-aaral, you need to study. Dahil hindi mo maituturo isang bagay na hindi mo alam. At kung magtuturo ka, nararapat lang na alam mo. Kasi hindi ka mag-instill ng confidence sa mga nakikinig kung nahalata nila na hindi mo alam ang ginagawa mo. Yun ba? Yun ang dapat nating maipakita. Magsisikap ka
Pinag-aaralan mo ang salita ng Diyos para iti magamit mo sa gustong paraan. Either sa pagtuturo o sa iyong pamumuhay o sa paggawa mo ng desisyon sa araw-araw. So Romans chapter 10 verse 17, hindi tayo magkakaroon ng pananampalataya kung hindi natin alam ang salita ng Diyos. Dahil sabi po sa Romans 10 verse 7, ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig at pakikinig sa salita ni Kristo. Ngayon, i-translate po natin yan, hindi lang pakikinig yan. Pwede mo rin pag-aralan dahil meron na nakasulat na bagong tipan. Unlike nang isulat to ni Pablo, wala pa nakasulat na bagong tipan. Kaya ang kailang source ng pananampalataya na papakinggan nila sa pagtuturo ng mga apostol. Nung tuksin po ng diablo ang ating Panginoon, sabi niya, kung ikaw anak ng Diyos, gawin mong tinapay yung mga batong ito. Ano sabi ng Panginoon? Nasusulat. Hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So, hindi tayo makapamumuhay ng maayos kung hindi natin alam ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Basic din po yun, di ba? John 6 verse 44 hanggang verse 45, walang taong makakalapit sa akin, sa ating Panginoon, malibang ilapit siya ng Ama, nagsugo sa akin at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa mga propeta at tuturuan silang lahat ng Diyos. Ang bawat nakarinig at natutusama ay lumalapit sa akin. Paano tayo matutusama? Ang Ama ba magtuturo sa atin? Hindi. Noong panahon na may nagtuturo. Mga ngaral. At nung naisulat na ang bagong tipan, kailangan mo basahin pag-aralan. So yun yung makikita. Hindi natin gagawin yan. Hindi tayo makakalapit sa ating Panginoon. So you study, tayo po yung nag-aaral sa salita ng Diyos in order to obey God and grow in His service. Pangalawa, na ilagay natin sa ating kaisipan. Bakit natin kailangan pag-aralan ang salita ng Diyos? Kailangan natin pag-aralan ang salita ng Diyos para maiwasan natin ang maling pagtuturo, to avoid error and false teaching. Alam po ninyo ang nakakalungkot sa may ibang mga nagtuturo, hindi nila alam ang salita ng Diyos. Kaya sila ay nakaka-introduce ng mga bagay na wala sa salita ng Diyos. Nagmamagic sila sa ilalim ng kortina ng expediency. Tandaan ninyo, ang expedience should be authorized by the Word of God, generic authority. Diba? Katulad sabihin ng Diyos kayo, gumawa ka ng daong. Sinabi ba ng Diyos anong gagamitin niyang instrumento para gawa ng daong? Oy, in-specify ng Diyos yung kahoy, in-specify niya yung design, pero paano niya gagawin yun? Anong gagamitin niyang instrumento? Wala. Yun ang expedient. It's authorized by the generic authority bill. Pero kung wala tayong mababasang generic authority, yung pwede sabihin expedient yan nga mo. Kahit anong bagay, pwede mo nang gawin. Expedient yan nga mo. Wala ka namang autoridad. Wala ka authority from a generic authority. Di ba? Si Hosea 4:6. Ano sabi niya? My people are destroyed for lack of knowledge. Malungkot yun. Sapagkat ang mga Udyo, ang mga Israelita, ang pinagkatiwalaan ng mga aral ng Diyos. Ng mga Gentiles, wala silang access doon eh. Pero unfortunately, dumating ang araw, hindi nila alam ang kautusan ng Diyos. And they were destroyed. Bakit? Nagsimula sila magturo ng mali. Nagsimula silang sumumpa sa mga Diyos-Diyosan. Bakit? Because they lack knowledge of the Word of God. Paano natin maiwasan yan? Yung mali at maling pagtuturo. Put the teachers to kailangan subukin ng mga nagtuturo. Huwag tayong gumaya sa mga denominations na
ang pastor ang pinanggagalingan ng katotohanan. Hindi. Ang salita ng Diyos ang katotohanan. Kailangan natin subukin ang turo ng sino man nagtuturo. Gaano man ang tiwala natin sa taong yon. Kaya kaibigan natin siya o otherwise. Doon sa unang 1, sa ika-4 na kabanata hanggang sa ika-6. Ito po ang isang kamalian, winawasto ni Apostle John ay yung Gnosticism. Ang kaisipan ng katawan, ang laman, ay makasalanan. Kaya si Kristo ay hindi dumating sa laman. Hindi siya nagkatawang tao actually, sabi nila. Parang nagkatawang tao lang, pero hindi siya talaga nagkatawang tao. Yan ang maling nilalaban ni Apostle John. Tingnan niyo, basahin natin. Sa ulang 1, ika-4 na kabanata, 1 hanggang sa ika-6. Mga minamahal, huwag niyong paniwala ng bawat espiritu. Tandaan natin. Ang espiritu ay nagtuturo. Pwede mong i-translate yan, mga minamahal, huwag niyong paniwala ng bawat nagtuturo kanya. Kaya nga meron sa Ephesians chapter 4, there is one spirit kanya. In other words, may isang tagapagturo lamang ng katotohanan. Di ba sa John 16 verse 13 kanya, papatubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sabi ng Panginoon sa kanya mga alagad. So yun ay galing lang sa Espiritu Santo. When there is one Spirit, there is one source of teaching. Kanya. Yun ang galing sa Espiritu Santo. Naging naisulat na kayo. Kaya salitang Espiritu, ginagamit din sa spiritual beings o kaya sa isang nagtuturo. Huwag minamahal, huwag niyong paniwalaan about Espiritu, kundi inyong subukin ng mga Espiritu kung sila ay sa Diyos. Sapagkat maraming limitaw ng mga bulang propeta sa sanglibutan. So tignan niyo, yung Espiritu ay propeta. May mga bulaang propeta kanya. Dito nakikilala niyo ang Espiritu ng Diyos. Bakit pinagat ang Espiritu ng Diyos? Sapagkat siya ang tagapagturo. Ang bawat Espiritong nagpapahayag na siya sa Kristo ay naparito sa laman ay sa Diyos. Yan ang totoo dahil ang ating Panginoon ay nagkatawang tao. At ang bawat Espiritong hindi pinahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. Itong Espiritu ng Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanglibutan na. Kayo'y sa Diyos, mga munting anak, at inyong dinaig sila sapagkat siya'y nasa inyo, higit na dakila kaysa sa nasa sanglibutan. Sila sa sanglibutan, kaya tungkol sa sanglibutan ang kailang sinasabi at pinapakinggan sila ng sanglibutan. Ang sabi ni John, kami ay sa Diyos. Ang nakakilala sa Diyos ay nakikinig sa amin at ang hindi sa Diyos ay hindi nakikinig sa amin. Dito yatin nakikilala ang Espiritu ng katotohanan at ang Espiritu ng kamalian. Kaya yung isang nangaral na hindi kinikilala ang katotohanan, hindi sa Diyos yun. Kahit sabihin pa niya, ako'y mangaral ng Ebanghelyo. Kung itinuturo niya mali, hindi sa Diyos yun. Kaya maliwanag po, di ba? Subukin muna natin ang mga nagtuturo. Ang tinuturo ba nila yung totoo hindi? Di ba? Yun ay dapat para maiwasan natin ang maling katuruan sa loob ng kongregasyon. Kaya ang ibig sabihin, paano mo ngayon susubukin ang isang tagapagturo kung hindi mo alam ang salita ng Diyos? Basic diyan, di ba? So, paano natin gagawin yan maliban na alam natin ang salita ng Diyos? Di ba? Sa Galatians chapter 1, verses at verse 8. Ako'y namamangha na napakabilis niyong iniwan siya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo, tumaling kayo sa ibang ebanghelyo. Paano nalaman ni Pablo na ibang ebanghelyo? Alam niya ang ebanghelyo. Hindi sa may ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na naggugulo sa inyo at nangnanais na baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming pinapangaral sa inyo ay hayaan siyang sumpain. Hindi natin dapat paniwalaan ng isang nagtuturo ng maling aral. Huwag. Kahit sino pa siya. Kailangan ng ating maririnig at kailangan natin tanggapin na yung katotohanan lang. Dahil yun ang magliligtas sa atin. So, sa Acts 17 verse 11, si Pablo po ay tumakas, di ba?
mula sa Thessalonica dahil gusto siyang patayin at nakarating sa Berea. Sabi ni na sumulat sa Acts, sabi niya, ito'y lalong mararangal kaysa sa mga taga-Thessalonica sapagkat sinanggap nila ang salita ng Diyos na may pananabik at sinisiyasa sa araw-arang ang kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Si Pablo nangaral, hindi pwede magkamali yun. He was inspired by the Holy Spirit. Pero sinubukan pa rin nila. Lalo na tayo. Ang mga nagtuturo sa atin are not inspired by the Holy Spirit. Kailangan natin subukin sila. Dahil, pagka hindi natin alam ang salita ng Diyos, magkakamali tayo. Katulad ng mga Hudyo sa panahon ng ating Panginoon. Sa Matthew chapter 22, verse 29, sumugot si Jesus at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo. Bakit sila nagkakamali? Sapagkat hindi nyo nalalaman ng mga kasulatan o ang kapangyarihan ng Diyos. Alam nyo, walang masamang sabihin ni kayo marunong sa salita ng Diyos. Ang mas mahirap kung wala kang alam sa salita ng Diyos. Dito sa Matthew 15, anong sabi ng Panginoon tungkol sa mga bulaang tagapagturo? Anong mangyayari pag kayo nagtiwala sa mga bulag na tagapagturo o yung mga nagtuturo ng hindi wasto kanya? Hayaan niyo sila. Sila yung mga bulag na taga-akay kanya. At kung ang bulag ay umakay sa kapwa-bulag, kapwa sila mauhulog sa hukay. So, tayo po hindi bulag na taga-sunod. Kailangan buksan natin ng ating makaisipan sa salita ng Diyos para malaman natin kung ang nagtuturo sa atin, nagtuturo ng mali, isang bulag na tagapagturo. Hindi ko po sinasabi yung mga bulag na Kristiyano sa physical, hindi. Yung bulag, hindi na nakikita yung katotohanan. Pag tiwala tayo sa ganoon, tayo mauhulog sa hukay. Yun nga, bumalik tayo sa bansang Israel. Sabi sa Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Ito inulit ni Apostle Paul. Dahil si Apostle Paul ay isang Hudyo. Sabi nga niya, ako Hebreo ng mga Hebreo. Kanya. Ako yung nag-aaral sa ilalim ng paa ni Gamaliel. Alam niya ang pagkukulang ng kanyang bayan. Sa Romans chapter 10, 1-3, mga kapatid, ang nais na aking puso at ang dalangin ko sa Diyos, alang-alang sa kanila ay sila ay maligtas. So in other words, sila ligtas. Sila ba hindi ligtas dahil wala silang pagmamalasakit sa Diyos? Hindi. Meron silang pagmamalasakit sa Diyos. Meron silang sigasig sa Diyos. At ito po yung pinatutuhanan ni Pablo niya. Ako yung makapagtuturo na sila ay may sigasig para sa Diyos. Subalit hindi ayon sa kaalaman, not according to knowledge. My people are destroyed because of lack of knowledge. Sapagkat sa kailang pagiging mangmang sa katwiran ng Diyos at sa pagsusumikap nilang maitayo ang kailang sariling katwiran, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Bakit? Dahil hindi nila alam ang katwiran ng Diyos. So, to avoid error, false teaching, kailangan natin malaman at maunawaan ang salita ng Diyos. Pangatlo, ito po ay mahalaga. Nag-aaral tayo para maturuan natin yung iba. Hindi lang para sa ating sariling kaligtasan. Para makapagturo tayo sa iba. Akala po natin, sapat na yung makinig tayo sa araw ng linggo, sa pangangaral, tapos na. Ba hindi Tingnan po sa Deuteronomy. Ito po yung Old Testament, di ba? Tingnan yung prinsipyo. Deuteronomy chapter 6, verse 6 hanggang verse 9. Ang mga salitang ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay ilalagay mo sa iyong puso, sa iyong kaisipan. At yung ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak, at yung sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw lumalakad sa daan, at kapag ikaw ay naihiga, at kapag ikaw ay bumabangon, at yung itatali mga ito bilang tanda sa iyong kamay at bilang panali sa iyong noo. At yung isusulat ang mga ito sa pinto ng iyong bahay at sa mga pasukan ng inyong mga bayan. Ang sinasabi lang ng talata, huwag niyong turuan mo, alamin mo,
ang salita ng Diyos para maturuan mo yung mga anak niya. So you study to teach others. Paano mo naman tuturuan ng iba kung di mo alam ang salita ng Diyos? That's impossible. Magagaya ka sa akin, ako'y bagong Kristiyano. Nakipag-talas-tasan ako sa isang pangaral ng Baptist. Ano ang aasahan mo doon? Hindi ko pa ganong alam ang salita ng Diyos. Nadali ako. Tayo po'y nag-aaral to teach others. At ito inaasahan sa atin. After a while, sa katagalan ng ating pagiging Kristiyano, ina-expect ng Diyos na makapagtuturo ka na sa iba. Not necessarily in a public way. Not necessarily in a public way, mga kapatid. Sapagkat, bagaman sa panahon ito, sabi sabihin, by necessary impress, may katagalan silang Kristiyano, dapat na kayo mga guru na. Kailangan muling may magturo sa inyo na mangunang simulain ng aral ng Diyos. Kayo nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Ito yung makikita nyo. Sa panahon ito, dapat kayo mga guru na. Nakapagtuturo ka na kanya. Na ituturo mo ng salita ng Diyos. Pero paano mo gagawin yun kung hindi mo alam ang salita ng Diyos? Kailangan mong pag-aralan para makapagturo sa iba. It takes study, and teach. Kaya nga po ang mga guro, nag-aaral sila ng 4 na taon para makapagturo sila. Okay, ganun din po sa walang pagkakaiba sa atin. Kasi kailangan nating ipasa ang kaalaman sa iba para makapagturo rin sila sa iba. Dito po sa Pangalang Timoteo, malakas po ang ulan. 2 kabanata, 2 talata. At ang mga bagay na yung narinig sa akin sa harap ng marami saksi. So sa tinuruan ni Pablo, ay siya mo rin pagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa iba. So tinuruan ni Pablo si Timoteo, at si Timoteo tuturuan niya yung iba para makaturo sa iba. So, ikaw po ay nag-aaral para maturuan mo ang iba. So, yun makikita natin. We study to teach others. At kailangan tayong handang sumagot. May nagtatanong sa iyo, ano ba yung pananampalataya mo? Tatawagin ko yung aming preacher ka mo. Samantala sa unang Pedro, 3 kabanata, 15 talata, obligasyon ng bawat Kristiyano yun. Kundi sa iyong mga puso ay pakabanalin niyo si Kristo bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katwiran ng tungkol sa pag-asang nasa inyo. Paano natin gagawin niya kung hindi tayo nag-aaral? That's impossible. Es imposible, sabi ng mga Kastila. Romans 15 verse 14. Ako rin naman sa aking sarili naniniwalang lubos tungkol sa inyo, mga kapatid ko, na kayo man ay punong-puno ng kabutihan, pinuspos ng lahat ng kaalaman na may kakaya magturo sa isa't isa. So yung kaalaman at karunungan na nakukuha natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos ay para makapagturo na lang natin sa iba. So we study to teach others. We study to express love for God and His Word. Alam po ninyo, kung mahal po natin ang Diyos, may definisyon kasi kapag mamahal sa Diyos. Kung mahal natin ang Diyos, interesado tayo sa sasabihin niya. Katulad lang pa yung kay binata. Wala pang cellphone noon ang kay binata. Anong ginagawa mo? Sumusulat ka ng love letter sa iyong kasintahan. Papadala mo yon, magkaraan ng ilang araw, makakatanggap ka ng sulat mula sa iyong kasintahan. Excited kang basahin. Bakit? Mahal mo yung tao. Interesado mong makilala siya. At interesado mong malaman kung anong sasabihin niya. So kung mahal natin ang Diyos at hindi natin pinag-aaralan ang kanyang salita,
paano natin ipinakikilala ang ating pagmamahal sa Diyos? Ganyan. Di ba may punto yun? Hindi ka man interesado makinig sa Diyos. Paano mo sasabihin na mahal mo ang Diyos? Di ba? Imposible yata yung gano'n. Di ba? Dito sa Awit, chapter 1, verse 2, kung di nasa kautusan ng Panginoon ng kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan, may silang pagmamahal sa salita ng Diyos. Dahil may pagmamahal sila sa Diyos. Dito po sa Awit, 119 verse 47, 48, at ako'y natutuwa sa iyong mga utos na aking iniibig. Itataas ko aking mga kamay sa iyong mga utos na iniibig ko. At ako'y magbulay-bulay sa mga batas mo kanya. So, kung mahal po natin ang Diyos, tulad ng binibigkas natin, kailangan nating malaman ang kanyang kalooban. Sapagkat ang pagmamahal sa Diyos ay pagtupad sa kanyang kautusan. Yung po sa John 14 verse 15, kung ako'y inyong minamahal, sabi ng Panginoon sa kanyang mga lagad, ay tutuparin niyo aking mga utos. Question, pangutana, soludsod, kutang, pregunta, paano mo tutuparin ang mga bagay na hindi mo alam? So, kailangan mo maintindihan at malaman. Doon sa 1 John 5:3, sapagkat ito ang pagbibig sa Diyos, dito pa rin natin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Kanya. Eh, paano mo tutuparin kung hindi mo alam? Obedience entails knowledge of God's words. Diba? Hindi ka pwedeng sumunod sa isang bagay na hindi mo alam. At ang pinakamahalaga, we study to be saved para maligtas tayo. Di ba sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 2, bilang bagong silang sanggol, gamitin ninyo ang gatas na walang daya kanya. Upang kayo magsilagop sa kaliligtas. So, kung hindi tayo nag-aaral, hindi natin nalalaman ang salita ng Diyos, hindi ka rin makakasunod sa kalooban ng Diyos. Dito po mas magandang basahin ng Matthew chapter 7 verse 21 hanggang verse 23 sa English. Yung Tagalog po ay hindi magandang sa anin. Basahin po natin. Ano po? Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you will practice lawlessness. Hindi yan ang aking pinag-uutos yung ginawa nyo ngayon. That's lawlessness. Ang maliligtas tayo kung tayo tumutupad sa salita ng Diyos. Pero how could we obey kung di natin alam? So we study to be saved. Isang mahalaga ring aspekto ng ating pag-aaral, we have to study with an open mind. In other words, ikaw po ay ano nangyari? Nahulog. Nakikita po natin, pagka po nag-aaral po tayo ng salita, ano man pinag-aaralan natin? We have to study with an open mind. Kaya ikaw po ay nag-iimbestiga ng isang kaso, you are studying with an open mind. Kung anong ebidensyang makikita mo, kung ano ang testimony na sasabihin ng mga saksi, yun ang titimbangin mo para makarating ka sa tamang kahatulan. At hindi ka prejudged. You are not prejudging. Wala kang prejudice. Gayon din po sa atin. Sa Gawa 17 verse 11, itong mga Udyo na taga-Berea, hindi mga Kristiyano yan, mga Udyo yun. Ang mga ito'y lalong higit na marangal kaysa sa mga taga-Thessalonica na tinanggap nilang salita ng may buong pagsisikap at sinisiyasat araw-araw kung tunay nga mga bagay na ito kanya. They had open mind. Gusto lang mapatunayan
Kaya yung itinuro ni Pablo ay ang katotohanan. Dapat para ganun tayo palagi. We are studying with an open mind. Gusto nating malaman kung ano sinasabi ng Diyos. Hindi yung gusto nating uh, gustong sabihin na sinasabi ng Diyos. Pag tayo close-minded, wala tayong pag-asa. Hindi tayo maliligtas. Tingnan ninyo. Dito sa Mateo chapter 13 verse 14, bakit ang mga Hudyo nung ulang ng panahon ng ating Panginoon, bakit hindi sila naligtas? Dahil sarado ang kailang kaisipan. Huwag natin sabihin, sarado kung ganito nga mo. Pag sinabing sarado kung ganito nga, wala ka ng pag-asa noon. Mga kaibigan po nating mga Katoliko, saradong Katoliko kanya, ibig sabihin, huwag mo na akong istorbohin. Hindi na ako makikinig sa'yo. Pagka ganun ang kalagayan ng ating kaisipan, o kaya sarado ako sa paninindigan kong ito, nga mo. Ibig sabihin, kahit ano pa mapakinggan ko, ito ay paninindigan. Kahit mali paninindigan mo. You're being close-minded. Dapat honest po tayo. We should be honest with an open mind. Pag close-minded, tingnan niyo mga Hudyo, sabi ng Panginoon sa Matthew 13 verse 14 to verse 15, natutupad nga sa kailang propesya ni Isaiah na nagsasabi, sa pakikinig kay makarinig, ngunit kailanman hindi makakaunawa. At sa pagtingin kay titingin, ngunit kailanman hindi makababatid. Sapagkat naging manhid ng puso ng bayang ito at mahirap na makarinig ang kailang mga tenga at ipinikit nilang kailang mga mata, baka kailang mga mati makakita at makarinig ang kailang mga tenga at makaunaw ang puso nila at manubalik sa akin at sila aking paggagalin. Anong nangyayari sa mga Hudyo? Nakikita nila yung mga himalang ginagawa ng Panginoon, pero parang wala silang nakita. Napapakinggan nila ang parangal ng Panginoon, parang wala silang narinig. Because they were close-minded. Naligtas ba sila? Hindi. Dine-check nga nila ang ating Panginoon. Yun ang magiging sitwasyon pag sarado ang ating kaisipan. Ang ating attitude, pag pinag-aralan mo sa salita, gusto mong malaman kung ano ang sinasabi ng Diyos. Hindi gusto mong ipakita na sinasabi ng Diyos. Hindi. Yun ang close-minded. Meron akong paniniwala. Mabasahin kong Biblia para mapatunayan ko paniniwala ko tama. Hindi. Hindi tama yun. Gusto na nagbabasa tayo para malaman natin kung sinasabi ng Diyos. Period. Kaya nga po maraming mga kapatid, nakakaawa sila eh. Pinapakita nila sila magaling. Pero sa katotohanan hindi. Sila nagmamagaling. Pero mali tinuturo nila. Because they are close-minded. Pero kung tayo open-minded, we desire to know, tayo gutom, matuhaw sa katotohanan, tayo bubusugin, sabi ng Panginoon. Sa Matthew chapter 5 verse 5, mapapad ang mga nagugutom at nauhong sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. So, dito po ang ating pag-asa sa gabing ito. Bibitiling ko kayo. Sa mga susunod na araw, magsisimula tayo sa tamang paraan ng pag-aaral sa salita ng Diyos. Naway tayo makatulong. Kung di kayo Kristiyano, makakatulong din sa inyo. Para kayo pag-aralan sa salita ng Diyos. Para makita nyo kung ano ang kalooban ng Diyos. At yun ang ating dapat sundin. Di ba? Maraming salamat po. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ang kiyamanak, ang kabsat. Maraming salamat. Nakala salamat. Damong salamat. Sabi ng mga Ilonggo, o mga Iligaynon, damong salamat. Sa amin yung damo, masama yun eh. Parang isang uri ng pagmumura sa Kapampangan. Pero sa iba, yung damo ay marami. Maraming salamat. Sa amin, dakal na salamat. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Excited po kung sino yung babati ngayon. Doroteo, na ibang rabi kakabsat. Pinag-halo-halo niya eh. Na ibang rabi eh. Tama, kabsat, Ilocano yan. Magandang gabi, kapatid niya. O Jan Ocampo, good evening po. Ronnie,
Good evening po. Ibanya Senior Sani, na ibang nga rabi kakabsat. Marjorie Simalnap de la Cruz. Good evening, brothers and sisters, and to all listeners. Magandang gabi rin. Edna Villamayor, maulang gabi po sa ating lahat. Maulang nga po dito sa amin. Lalakas. Wala. Lalakas. Wala kanya. Nagpapaslahan po kami kasi ang aming lugar dito sa Angeles, sa Balacat, Magalang area, hindi lumulubog dito. Taas ang lugar. Kahit po noong 1972 na lumubog ang buong Central Luzon, hindi kami lumubog. Mataas sa aming lugar. Pero ito'y patag. Ito'y mataas na bahagi ng kapatagan. Marisa Riesa Manzanillo, magandang gabi mga kapatid, magandang gabi rin. Lalito Taroliza, ito ang ating matagal ng kasama at kaibigan at kaisa sa pangaral ng katotohanan na ibang ngarabi kadakayan kakabsat. Magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Magkada kayo sa inyong lahat. Pagkakada tayo, maraming magandang gabi sa ating lahat mga kapatid kayo. Vicente Kay, isang maulang gabi po, Brother Lordy, at sa lahat ng kapatid, ingat po tayo dyan. Ito rin po ay isang magiting na mangaral ng Ebanghelyo. Andrew Romero, ito rin po ay magiting na taga-Kamarin, page 6. Grabing ulan nga na gabi sa inyong lahat mga kapatid. O po, habang mas grabe, kasi yung pong bagyo, kahit doon sa pinaka-timog na bahagi ng Luzon, umuulan dahil sinisisip niya nga bagat eh. Umiikot yun. So, umiikot din yung kabagat. Earl Gabriel Post, good evening. Yaka Collis, ito po ikaanib sa Angeles. Blessed evening, brother, at sa mga kapatid na kasalukuyan nanonood ngayon. May God bless us all. Watching from Telabastagan. Yun po, Telabastagan, malapit po doon ng church building namin. Yung lugar ng church building po ay, ang lugar doon, tatlong bahay niyo. Sa Fernando, Bacolor, Angeles City. Parang crossroad yung lugar na yan. Nida Villamin, maayong gabi. Igso, Lordy, og sa tanang kaigsuonan ko kay Kristo. Magandang gabi, Brother Lordy, at sa lahat ng mga kapatid ko kay Kristo. Juan Bautista, good evening. Si John Bautista, hindi po siya si John the Baptist. Bagamat ang pangalan niya ay Castilla ng Bautista. Good evening. Ito rin po ay matagal natin kilala at tagkaisa sa pagkikipaglaban sa katotohanan. Lina Domingo, good evening everyone. Taga-ano po ito, Kaba. La Union, Kaba. Hindi ko po alam kung ano ibig sabihin nun eh. Kasi kung yung Kaba, ay kinakabahan, di ba? Natatakot. Jimmy Bartolome Domingo, magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, at ganoon din sa iyo, kapatid ng Lordy. Alam ko po, taga-Cagayan itong kapatid na sa mag-ingat po kayo, mga kapatid, malakas pong bagyo. Arman Olino, good evening po, brother, sa lahat ng mga kapatid, magandang gabi rin. Melinda Dison Cenis, good evening, Brother Lordy, good evening din po sa mga kapatid, good evening din po, Mister, pati kay Brad, at kay Busog. Jimmy Bartolome Domingo, ito nga po sinasabi ko, sabi niya, pray for our safety mga kapatid, lalo na dito sa amin dahil sa kasalukuyan na naranasan ngayon dito na sana hindi na lalakas pa. Yun po kasi signal number 5 po yung pinakamalakas doon. Pinakamataas. So signal number 5, 4, 3, 2, 1. So maaaring sila, kung wala sila doon sa 5, 4, malakas pa rin yun. Wilmar Jmar, ito po yung magiting na mga doon po sa Pampalay. Magandang gabi po. Edna Villamayor, ito po ang ating kapatid Dolores Quezon. Dati po silang member sa Angeles. Good evening po. Ameline Perez Lacambra, ito po yung mabuting asawa ni Brother Jimmy Lacambra. Ano po. Good evening po. Joseph Sonorio, good evening po. Church of Christ, Iriga City po. Watching po. So siya po isang Bicolano kanya. Maray na gabi po. Mula po dito sa Bula, Camarines Sur, Warren Rosales, Dimaano. Maray na gabi po.
Parang Diyos marahing na gabi. Parang variation po ito. No po? Tinatanong niya kung taga saan sila sa Bula kasi pareho sa taga Camarines Sur, hindi ba? Magkalapit lang siguro. Maraming salamat po sa inyong mga pagbati. Sana po tayo po ay mag-ingat, lalo po doon sa malapit sa bagyo. Mga sunod-sunod na bagyo na yan kasi September, October na eh. At malapit na rin pong matapos yung habagat. Yun po at papupunta na tayo sa malamig na panahon. Yan, paborito kong bahagi ng taon. Yung malamig na panahon na walang ulan. Mag-ingat po tayo mga kapatid, lalo po yung mga lugar na lumulubog dahil malaming multo. Hindi nagawa yung mga proyekto. Ano po? Sana yung mga susunod ay gawin na nila para kawawa naman po yung mga kababayan po natin sa mga lumulubog na lugar. So tayo po ay magpapatuloy po sa ating mga awit. Someday you'll stand at the bar on high. Someday your record you'll sing. Someday you'll answer the question of life. What will your answer be? What will it be? What will it be? Where will you spend your eternity? What will it be? Oh, what will it be? What will your answer be? What will it be? Sadly you'll stand if you're unprepared. Trembling you'll fall on your knee. Facing the sentence of life or of death. What will the sentence be? What will it be? What will it be? Where will you spend your eternity? What will it be? Oh, what will it be? What will your answer be? What will it be? Now is the time to prepare, my friend. Make your soul spotless and free. Washed in the blood of the crucified one, He will your answer be. What will it be? What will it be? Where will you spend your eternity? What will it be? Oh, what will it be? What will your answer? What will it be? O Lord my God, where I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When through the woods and forest glades I wander, and hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from lofty mountain grandeur, and hear the brook, and feel the gentle breeze, then sings my soul, my
my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son not sparing, sent him to die, I scarce can take it in. That on the cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation, and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration, and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Maraming salamat po mga kapatid. Tayo po ay nagagalak ngayon. At least, nasunod natin ang schedule. Monday ngayon eh. Sa gitna po lang masamang panahon, pinagpala po tayo ng Diyos na makapaglingkod sa ganitong payak na paraan ng pagtuturo. At least tayo po ay makatulong sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. So tayo po ay manalangin, kararag tayo, manggapsat, magampong kita, mga igsoon, mga banal, dakila sa lahat, ikaw po ay aming nilalahati, pinaparangalan ang iyong dakilang pangalan, kinikilala po namin ang iyong kapangyarihan, at kinikilala po namin ang iyong dakilang pagmamahal sa amin. Ama, kami po ay hindi karapat-dapat sa inyong pagmamahal. Gawa ng kami po yung mga makasalanan at tingin yung mga kaaway. Ngunit sa gitna po ng ganong klaseng kalagayan, ay mas namayani ang iyong pagmamahal sa amin ng Diyos. Na isinugo yung bugto ng anak upang kami magkaroon ng pag-asa, maging matwid sa inyong harapan sa pamagitan ng kapatawaran ng aming mga pagkakasala. Tulad niyo, Ama, sana kami makapagpatuloy na manindigan sa inyong katotohanan, na magpatuloy na kami magpakumbaba na kinikilala po namin ang aming mga pagkukulang at pagkakamali. At hinihingi po namin ng patawaran mula sa inyong dakilang awa, Diyos. Dinadalayan po namin ang mga kapatid na may sakit, sina kapatid ni John Bautista, kapatid na Doniel Segan, nagkaroon po ng isang mild stroke, at yung pamangkin po ni Brother R.J. Ersigan na may Kawasaki disease. Nagtitiwala po kami sa inyong pagkalang kamay o Diyos na sana yung mga kalakayilang mga kalagayan ay mayos at sila'y makarating sa dati nilang kalusugan. Ama, kami umaasa sa inyo sa lahat ng mga bagay na aming pangangailangan. Hiningi namin sana o Diyos na palagi niyo kaming patnubayan sa ganung paraan.
At higit sa lahat, O Diyos, kami inyong patubayan sa pamamagitan ng salita ang aming mga kaluluwa, O Diyos. Inaasam po namin ang pagdating ng aming Panginoon upang kami dalhin na sa aming tunay na tahanan na kanyang inihanda sa langit upang tira namin ang pakailanman. Nakasama kayo, ang aming Panginoon, ang Espiritu Santo at nakataklas ang lang mga anghel sa langit, O Diyos. Kasama ng lahat ng mga naging tapat sa inyo sa lahat ng panahon. Yun po ay sa magandang tahanan, sa magandang tanawin na walang katumbas. Ama, dinadalangin namin ang aming pamahalaan sa gitna po ng kasulukuyang kakuluhan na sa amin mapanatili pa rin ang parang kapayapaan, kaisan, na mapagpatuloy pa kami maglingkod sa inyo sa buong kapayapaan. At ang mga bagay pong ito aming inihingi sa dakilang pangalan ng Kristo. Amen. Sa Miyerkules po, Lord willing, sama-sama tayo sa pag-aaral ng salita po. Mag-ingat po tayo. God bless.